Good morning mga ka-vlog. Ngayong araw meron tayong ayusin na isang Bluetooth speaker. Isa itong JBL. Ang model nito ay Party Box 100. Okay? So ngayon itesting natin kung anong eksaktong problema nito. So itesting natin, ito yung AC wire, AC plug nya or AC wire. Saksak natin dito. Ayan. So ito ay 100 volts to 240 volts AC input. So AC input siya. So 20 ito okay na siya. Ayan. Okay, so naka-power na. Subukan natin i-power on dito. Okay, so walang power. So wala itong power mga ka-vlog. So tanggalin natin ulit. At hindi pa ito nabuksan ng ibang technician. So sabi ng customer natin is hindi pa ito nabuksan. So ngayon pa lang. So ito nakita nyo naman, mayroon pang mga cell yung butas ng ano niya, tornilyo. So ito maguma. Ayan. So ngayon buksan natin. Okay. So ngayon umpisa na natin tanggalin yung tornilyo para makita natin yung kung anong problema nito sa loob. Ito kasi ano lang to, parang sticker. Ayan. So yan yung tornilyo. Tabi lang natin ito. Okay, so buksan ko lang mga ka-vlog. So mayroon pang tornilyo dito. Yan. So, kailangan tanggalin na natin. Ito yung tornilyo sa ilalim. Yan. Yan. Okay. So dito sa top mayroon ding tornilyo. Ito. Ayan. So tuklapin nyo lang tong sticker na to. Ayan. So tatlong tornilyo yan. Pati dito sa gilid mayroon pang tornilyo dito. So kailangan tanggalin. So ayan, may tornilyo dyan dito sa loob. So kailangan natin tanggalin dyan lahat para matanggalin yung tornilyo. Kailangan natin sikwatin. So maraming lock mga ka-vlog. So medyo mahirap siya tanggalin. Ano talaga siya, naka-lock. Ito sa kabilang gilid naman. So kailangan dandahanin ito. Ayan. So yan siya. Okay. Ito nasikuwat. So wala na kasi itong tornilyo mga ka-vlog. So pag ano natin dumiretso. So okay lang siya. Tingnan natin baka na. So wala naman siyang lock dito sa may sakit niya. So ang mahirap pag mayroon siyang lock, masisira yun. So
pag ano natin, aksidente lang dahil wala ng tornilyo, aksidente lang na nagre-release niya. Okay, so ito na yung piyesa niya. Ayan. So ito yung sinasabi ko na wala siyang lock dito sa may socket ng ribbon cable natin. Kaya napwersa natin, biglang natanggal, so okay lang. So dahil wala na siyang tornilyo pag ganun ko tanggal. So ito yung mainboard niya. Ayan. Ito naman yung power supply. Okay. So ngayon, umpisa tayo dito sa may power supply. Okay. At sukatan natin kung may 220 ba na nakarating dito sa may sa may input ng power supply. So magtusok lang tayo ng dito. Tester. Ayan. Tapos set lang natin dito sa may AC. At saksak na natin ito. Then ito natin. Okay, so nakita nyo mayroon siyang 227 AC volt. So mayroon siyang input. Ngayon dito naman tayo sa may output nya. Okay, so ito yung mga output nya. Tingnan natin. So siya, nakadikit, nakasell. So lahat ng wire talaga siya, selyado. So ito yung input voltage, DC input voltage yan. Okay, so magsukat tayo dyan kung mayroon bang lalabas na 5 volts o di kaya 3 volts, kasi yun yung sa standby. Okay, so pag absent yung voltahe na yun, ay pwedeng dito ang pinaka problema nya. Okay, so ngayon mag-measure tayo dito. So ngayon maghanap muna tayo ng ground. So ito yung pinaka ground nya, at hahanapin natin dito kung saan yung connection nya papunta dito sa may socket na ito. So dito tayo mag-una, itusok natin dito. Okay, so ito naka-diode test yung diode mode yung tester natin. So ibig sabihin ito yung ground, ito yung input ground galing sa power supply. So ngayon ilipat natin yung tester natin sa DC, at ngayon sukatan natin kung mayroon bang lumabas na 5 volt di kaya 3 volts para doon sa standby. So okay, dito tayo. So wala. So sa pangalawa, okay, so wala pa rin. Dito tayo sa pangatlo. Okay, wala pa rin. Dito tayo sa pang-apat. Okay, so 0 0, so wala pa rin siya. So last, okay, 0 0. Okay, so malamang ito yung ground, ito yung tatlo. Itong tatlo yung ground, at ito naman yung sa positive side. Okay, so na-confirm natin ang problema. Sa ngayon ay dito muna sa power supply. So hindi pa natin alam kung may problema ba tong mainboard. Hindi pa natin alam sa ngayon. Okay, so ang main suspect natin is itong power supply. So pwede natin i-advance i-check yung mainboard kung mayroong problema. Tanggalin natin tong
itong wire na ito. Ayan. At ilipat natin yung testin natin sa diode mode. Ayan. Okay, tapos dito natin ilagay yung ano natin, tester, yung positive dito sa may ground, at sukat natin dito. Okay. So baliktarin natin. Okay. So wala tayong masukat na shorted. Okay. So walang shorted yung mainboard. So ito tanggalin natin ito at i-troubleshoot natin. Okay? Itong power supply. So ito yung power supply niya. So ngayon buksan na natin ang power supply. So medyo maingay lang sa labas mga ka-FNAB dahil mayroong ginawang kalsada. So yun yung mga mga gumagawa yung maingay. Okay. So ito na yung power supply mga ka-FNAB. Ito. Yan mga watermark yung napansin nyo. At dito sa likod ay yan, mayroon ding watermark or kalawang dun sa may resistor na yan. Yan, kiniskis lang natin yung kanina. At ang nadali or ang natamaan ng tubig, itong primary section ng power supply. So yung secondary, okay pa siya. So ngayon, testing natin kung wala ba siyang shorted. So wala bang shorted yung ano natin, yung IC, yung PMW IC. So direkta tayo dito sa PMW IC at iset na natin yung tester natin sa diode mode. Ayan, diode mode. Okay, so ngayon test na natin. So dito tayo sa may primary filter capacitor kasi ito na yung output, itong dalawang paa na yan. So ito yung filter capacitor. So ang paa niyan is dito, itong dalawa yan. So papunta na yan dito sa may connection na yan dito sa may PMW IC natin. Ito yung tinuturo. Okay, so i-measure natin siya kung wala bang shorted dyan sa linya na yan. So measure lang natin siya. Okay, so open siya at baliktarin natin yung test probe. Ayan. Okay, so sa na-reading natin is isa itong normal. So normal siya, wala siyang shorted. Yung linya dito sa may DC. So DC line. Okay? So ngayon, i-measure naman natin yung mga mylar capacitor dito or ceramic capacitor na nakapaligi dito sa may PMW IC natin. So ito kasi sila, ito yung filter ng BCCN ng driver IC natin or PMW IC. So check din natin siya. Okay, so open din. Hindi siya short. So itong sa kabila, yan. Okay. So, ibig sabihin, walang shorted yung PMW IC natin. So, sa primary circuit natin, from filter capacitor sa DC out ng ano natin, bridge rectifier diode is wala tayong nakitang shorted na circuit. Walang short circuit. So, ngayon, paatras tayo, papunta tayo dito sa may BCCN ng EC. So, ito siya. Ang emission natin ngayon, itong line 1, itong socket na ito, ito yung AC in from main ano natin, main power. Susukatan natin kung mayroon ba siyang continuity sa line 1 sa line 2 papunta dito sa paa ng inductor o itong coil. So sukatan natin. So ito yung line 1. Ayan, ito yung paa ng inductor. Okay, so line 1. So mayroon siyang continuity. Ayan.
Yung line 2, so wala na siyang continuity, ibig sabihin nag-open siya. So line 2 papunta dito sa may paan ng coil natin o yung inductor natin ay dumadaan siya ng fuse. Itong fuse na itim na yan, ito yung fuse. So pag measure natin yung fuse ay open. Okay, so open yung fuse kaya hindi makapasok ang 220 AC voltage papunta dito sa may bridge rectifier diode natin. Okay, so try nating palitan itong fuse na ito, at bago yan lilinisan muna natin itong mga kalawang dito. Okay, so lilinisan natin tapos mag-try tayo palit ng fuse. Okay, so ngayon linisan muna natin. Okay, so ito yung gamitin natin panglinis. Ayan. Ito yung panglinis natin. So tanggalin lang natin yung mga kalawang dito bago tayo magpalit ng fuse. Okay. Okay, so malinis na, at yung resistor dito mayroon din kalawang dyan. Ito may kalawang yan. So linisan din natin. Okay, so malinis na rin, at magpalit tayo ng fuse. Yung fuse dito, ito, so papalitan natin yan. So ito na mga ka-i-vlog. So pasensya na sa hindi nyo nakita kanina yung pag-testing ko dahil hindi ko alam, nalubat pala yung cellphone ko. Ang pinalitan ko pala bridge rectifier ito. So kanina nag-check ako, sabi ko walang shorted. So wala talagang shorted dito sa may bandang rectifier. Mayroon siyang low resistance from AC input ng rectifier natin. So hindi natin na-detect kanina. So kaya naman nung pag lagay ko ng fuse, itong nangyari, pumutok ulit. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo. Hindi ko na malaya na yung ano pala natin naglubat bigla. Kaya nami-miss yung ano natin, yung video kanina, yung pag-testing. So parang nagsusurkat na tayo. So di bali na ipaliwanag ko na lang sa inyo para maintindihan nyo. So ito siya. So kadugtong sa video natin, ang pinalitan ko na itong fuse. Nung tinesting ko siya, pumutok yung fuse. So dito na ako sa bridge rectifier diode. So from positive to negative, okay siya. Kung i-reading mo naman AC into positive, AC into negative, wala siyang shorted. Pero dito sa dalawang AC in, mayroon siyang resistance. So ito siya, kita ko lang sa inyo. Ayan. So mayroon siyang 0.5. So yun yung problema. Kaya pag mayroon siyang AC voltage na nakapasok dito, magputok yung fuse. So ang safety natin ginawa, hindi yung pangalawang, nung nagpalit na ako nito, hindi ko muna siya diniretso sa sa AC yung 220. So mayroon akong DC power supply, yan 26 volts. So kanina nung nagduda na ako, kaya na-detect ko yung bridge rectifier dahil gumamit ako ng DC power supply.
Okay, so dito ako nag-inject dito. Nung nag-inject ako dito, nag-spark. Nag-spark at nag-0-0 yung voltahe dun sa DC power supply natin. Okay. So dito ako na tinanggal yung bridge rectifier, kaya na nung tinesting ko na siya, mayroon pala siyang resistance from AC-in ng bridge rectifier natin. So ito, testing ulit natin. Pakita ko lang sa inyo. So since na naglagay tayo ulit ng fuse, so ilagay natin dito. So tingnan lang natin kung hindi na ba siya mag-spark. So ito yung line 2. Okay, so wala na siya. At okay din yung voltahe niya. Hindi, walang nagbabago. Okay? So i-confirm natin. Kabit ko lang ng maayos. Yan. Okay? So sukatan lang natin yung output dito sa may capacitor. Kung yung in-inject natin na DC voltage dito, kung nakarating ba dito, para ma-confirm lang ito na kung okay ba siya or hindi. So ilagay natin sa DC. Ayan. Okay, so magsukat tayo dito sa may capacitor. Ito yung paa ng capacitor, primary filter capacitor. Ito yung paa niya. Yan. Okay, so mayroon na siyang out. So ibig sabihin wala nang shorted from socket ng AC-in hanggang dito sa filter capacitor. So okay na yung rectifier diode natin. Okay? So ngayon, i-testing na natin. Kung lagyan natin siya ng 220, kung hindi na ba putukin yung fuse. Ito. Kasi okay na dito eh. Okay. So ngayon ilagay na natin dito sa may natin, unit. Yan. So ito temporary pa lang yung bridge rectifier natin. Try lang natin kung hindi na ba putukin yung fuse. Okay, so saksak lang natin. Yan. Okay, so i-on natin. Ayan. So wala akong narinig na pumipitik. Okay, so sukatan natin yung output niya. Dito kung mayroon na siyang output. Okay. So iset lang natin ulit. Ito naka-DC na siya. Ayan, naka-DC na. At sukatan natin ito. Itong dulo-dulo, ito yung negative tsaka positive. Ayan. Okay. Okay, so mayroon na siyang 22.74 DC volts. So ibig sabihin, good na yung power supply natin. So next step natin is i-testing naman natin yung power supply natin dito sa mainboard. Okay. So patayin muna natin. Okay, so antayin natin mga 1 minute para ma-discharge yung voltahe ng capacitor natin sa output, para hindi mag-spark pag saksak natin dito, kasi delikado naman kung mag-spark, baka masiraan pa tayo ng charging IC. So mga 1 minute bago natin isaksak para kahit pa paano mag-decrease yung voltahe dito. Okay? Okay, so 1 minute na at i-insert na natin or isaksak na natin yung Molex dito, yung wire dito sa Molex. Okay? Ayan. Tapos ilagay na natin yung panel natin, yung control panel, para malaman natin kung mag-ilaw na ba siya
Okay. Saksak lang natin yung ribbon na wire. Okay, so nasaksak na natin. So ngayon try natin kung iilaw na ba siya. Okay. Yan. Okay. So ito na siya. Umiilaw na siya. Ayun na, nagcha-charge na. Ayan, so try natin i-on. Ayan. Nabuhay na siya. Ayun, nakita nyo, nabuhay na yung ano natin, JBL. Okay na siya. So ngayon, ibalik lang natin yung mga lahat nating tinanggal. Tsaka iayos na natin yung pyesa na nilagay natin pansamantala na hindi nakalagay ng maayos. So ito na mga ka-F-Lab, okay na siya, binalik na natin lahat. So yun na yung forma niya. So ngayon testing natin ang Bluetooth. Okay, so salamat yung panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, lalo na sa mga bagong viewers. So paki-subscribe na lang at paki-pindot sa notification bell para ma-update kayo kung meron tayong mga bagong mga video tips na upload. Salamat at God bless sa ating lahat.